Placido, Oh, ano? lumabas po kanina sa mga social media na humingi ng second chance ang ating presidente. Kung ikaw ang tatanungin, pagbibigyan mo po ba siya? Alam mo, bilang isang Kristiyano, ang pagpapatawad ay dapat naman ibinibigay yan. May kasabihan nga tayo na kung gusto natin na tayo mapatawad, magpatawad muna po tayo. Pero ang pagpapatawad ay may kaakibat na obligasyon din yan. No? Unang-una, bago tayo paniwalaan nung hindi nga natin ng tawad, dapat maging sincero tayo. No? So, kung hingi ka ng tawad, dapat gawin mo yung mga bagay para patawarin ka ng lubusan or ng totoo. So, ano ba ang hinihiling ng taong bayan? Hindi naman si BP eh. Hindi lang naman kay BP. Dapat siya hihingi ng second chance. Dapat humingi siya ng second chance sa 31 million na nagbigay sa kanya ng mandato. Sabihin na natin kalahati na lang nun. Gusto niya ng reconciliation, gusto niya humingi ng pagpapatawad. Dapat gawin niya yung mga bagay kung paano siya papatawarin. Una, no? Patotohanan niya na yung inihingi niya ng tawad, pinagsisisihan niya. Paano mo gagawin yung pagsisisi? Gawin mo ang hamon sa'yo ng taong bayan. Ano bang hamon sa'yo? Magpa-transparent, open public, hair follicle drug test. Kasi paano ko papatawarin kung hindi naman nakikita ng taong bayan yung busilak ng iyong kalooban na nagsisisi ka? Diba? So, wala namang problema sa pagpapatawad. Pero ang pagpapatawad, hindi lang ulit natatapos sa pagpapatawad. Pangalawa, dahil sa dami ng gulo na nangyari na sa bansa natin, palagay ko mas papatawarin siya ng taong bayan kung magkakaroon siya ng delikadesa na iwanan niya na yung mandatong pinagkaloob sa kanya. Kaya nga panawagan natin, Marcos resign. Bakit Marcos resign? Kasi nga, sa loob ng mahigit 3 taon, nakita at napatunayan naman natin na wala naman siyang magandang nagawa eh. Pero yung antas ng korupsyon, no, yung antas ng usapin tungkol sa pagiging drug dependent niya ay hanggang ngayon pilit nilang pinagtatakpan niya. So, paano mo papatawarin yung isang tao na ayaw naman tumanggap ng pagkakamali? So, palagay ko, gawin niya muna yung bagay na dapat niyang gawin para patawarin siya ng mga Pilipino na pinagkatiwalaan siya. At dapat hindi lang siya sa ating Vice Presidente humingi ng kapatawaran. Diba? Huwag mong uutuin ang may pinakamalaking mandato na binigyan ang Vice Presidente. Huwag mong uutuin. Dahil ang sentimento niya, sentimento yan ng taong bayan. Diba? Kaya huwag mong uutuin yung Vice Presidente. Dapat sa mamamayang Pilipino ka humingi ng pagpapatawad. At ang tanging paraan para mapatawad ka ng mga tao, gawin mo yung mga bagay, ipakita mo yung katotohanan na bakit ka dapat patawarin. Mag-resign ka. And that is the best. Ito sir, sana lang. Sabi po kasi sa December, maraming makukulong na naging kasabwat doon sa katiwalian. Ikaw ba'y, anong masasabi mo dito? Naniniwala ka ba na endgame na po ito ng corruption? Ang corruption kasi dahil lang sa binuong ICI, ano IIC? ICI. Oo, basta 'yon. No, hindi naman 'yan ang magtatanggal sa corruption eh. No, ang corruption kasi nakaugat na 'yan kahit nga sa bahay may corruption eh. So, hindi sa isang pambihirang pagkakataon ay pinapangako nila na pag may naipakulong magbabago na 'yung bansa natin. Kasi ang corruption nakabaon talaga 'yan. No, at hindi rin ako naniniwala na bago matapos ang taon may papakulong. Kung meron man, mga sacrificial lamb ito. Ito yung mga hindi yung most guilty. Sino ba ang most guilty? Ano ba ang sinabi ng ating Vice Presidente? Sino ba ang nagdidesisyon ng pera ng taong bayan? 2 tao lang. Sino yan? No? Si Martin Romualdez. At sino pa yung isa? Yung isa nga, umamin na eh. Saldico. Si Saldico, umamin na. At syempre, ang pinaka most guilty dyan, walang iba kundi Presidente. Dahil hindi mo po pwedeng sabihin eh, na ginawa nila yan, hindi ko alam. Ba't ka pa naging presidente? Ikaw yung pinakamataas. May tinatawag tayong command responsibility. At kahit na hindi mo alam or alam mo yon, no? Pagka man nagkaroon ng problema, presidente, kaya nga pinadala si Tatay Digong sa dahig eh. Bakit? Kasi ang sabi ng mga gagon to, command responsibility dahil sa war on drugs. No? Kung yun pala yung pinagbabasihan natin, double standard ba ang pagkakaroon ng command responsibility? Ang meaning ba niyan, double standard? Ibig sabihin, pag galit ka sa isang tao at may mga tauhan siya nakagawa ng pagkakamali, dapat makulong.
Pero pagka okay naman sa'yo yung tao na most guilty, which is yung may command of responsibility, na okay sa'yo, eh hindi dapat makulong. So, double standard yan. So, dito, kung si Tatay Digong, pinadala nila sa dahig because of war of drugs at sinasabi nila command responsibility, eh dapat din dito sa korupsyon. Tama ba ako? Dapat sa korupsyon, yung pinaka-pangulo din mismo ang dapat managot. Kasi parehas lang din yan, command responsibility pa rin ang pinag-uusapan natin. Kaya nga sana hindi tayo double standard. Ano pa? Ano, may tanong pa kaya? Yung tungkol sir sa pinapabalik na 60 billion na PhilHealth. Yung sa 60 billion, hindi natin alam kung saan na nila dinala yan eh. Maaaring wala na yan or maaaring nandyan pa yan. Pero, dapat may pakita nung kasalukuyang administrasyon na meron pa rin talagang umiiral na saligang batas. Kasi sabi nila meron naman daw eh. Paano mo sasabihin na meron? Eh, si Pangulong Duterte nga, pinadala nila sa dahig na walang paglilitis dito. No? So ngayon, ipakita nila ngayon na talagang umiiral na saligang batas sa pamamagitan ng pagsunod doon sa utos ng Korte Suprema na agarang isauli ang 60 billion funds, no, ng PhilHealth. Kasi marami tayong mga kababayan eh, na hanggang ngayon namumroblema kung saan pambayad ng ospital. Kahit pasabihin nilang meron silang ginawang batas patungkol doon sa zero balance. Ang tanong ko, nangyayari ba talaga yun? Hindi naman talaga nangyayari yun eh. O ako nga, nung nakaraan, nagkaroon ako ng sakit eh. O may malasakit center doon. Pero hindi naman 100%, hindi naman zero balance. Kalukuhan yan. Bakit? Kasi tayo mga Pilipino, magising na tayo na mambubudol talaga tong presidente na to. Na lahat ng sinasabi niya, puro kabaligtaran nangyayari. Isa-isahin pa ba natin? Ang sabi nila, they will not allow ICC na makialam. O saan napunta si Tatay Digong? Dahig. Dahig. At marami pa silang pinangako na kabalintunaan naman, kabaligtaran lahat ng nangyayari. So, sana sumunod sila dito sa Supreme Court. At ngayon nalalagay sa isang matinding hamon ang ating bansa ngayon. Dahil kataas-taas ang hukuman na ang nagsabi, Bongbong Marcos at lahat ng kasabwat mo, ibalik nyo ang 60 billion pesos na kinuha ninyo sa PhilHealth. E paano yan sir? Sa 2026 pa daw nila balak isasauli. Ang sinabi kasi ng Korte Suprema, malinaw naman, agarang isauli, agarang ibalik. Bahala na ang Korte Suprema kung anong gagawin nila dyan. Palagay ko, pwedeng mauwi yan sa tinatawag nating constitutional crisis eh. Kasi inuutusan ka ng Korte Suprema eh. Co-equal branches of the government yan 'di ba? Isa na nga lang inaasahan natin Supreme Court na lang Bakit? Yung legislature natin, legislative body natin, wala na, mga buhaya nandun. Pagkatapos yung executive, nandun pala si Lolong, yung pinakahari ng mga buhaya. So, malaking challenge po yan sa justice system natin, sa legislative, sa judiciary natin. No? So, dapat panindigan nila yan. At yung mga nasa hudikatura, nasa likod nyo po ang sambayan ng Pilipino. Dapat po, gawin nyo yung trabaho ninyo at sinisiguro namin, ang taong bayan ay nasa likod po ninyo. Bakit po kaya yung chairman ng Health Committee ay tahimik ngayon sa usapin ng PhilHealth? Dalawang bagay lang ang pagiging tahimik No? Guilty or not guilty. Pero sa usapin na ito, hindi ka dapat manahimik. Bakit? Kasi dapat mong sagutin, tugunan, no? Yung mga akusasyon ng taong bayan at ng ilang mga prominenteng leader natin, katulad ng mga senators, ng mga congressmen na matatapang na lumalaban, no? Hindi ka dapat manahimik sa panahong kinakailangan ng taong bayan ang diretsa at makatotohanang tugon. Kasi pag mananahimik ka lang dyan, isa ka rin sa abusado at magnanakaw dahil pinapasahod ka ng taong bayan. Tapos ayaw mong sabihin yung totoo kung saan napupunta ang aming kontribusyon. So, sa mga panahon na to, yung pananahimik, hindi hindi rason yan para patahimikin ng mga issue. Actually, dapat nga, nung election pa lang, nagduda na tayo di ba? Ayaw niyang sagutin ni Bongbong Marcos. Nabangag ba siya? O, kunyari, nagpa-drug test, pero mukhang bayad naman yung kanyang resulta ng drug test. Ikalawa, yung pagbabayad niya, yung pag-iwas niya dun sa tax evasion. Di ba? Na hanggang ngayon, sinasabi, hindi pa rin niya binabayaran pala. O, pagkatapos, yung sinasabing mga biktima ng martial law at mga pagnanakaw ng kanyang tatay, ang sabi niya, I will not dignify to answer that. Bakit? Kasi, pag-iwas yon. Pag ang isang bagay iniiwasan mo sagutin, isa lang ibig sabihin yan, guilty ka. Diba? Kasi lingkod bayan ka public figure ka, public servant ka. May utang ka sa taong bayan na anumang hirap ng mga issue, dapat mong sagutin yan.
makakasakit man sa'yo o hindi. No? At kung yan naman, may ginawa kang kasalanan, bukod sa pagsagot, sumagot ka sa taong bayan, at the same time, magbitaw ka na sa pwesto mo. No? Kasi magkaroon ka naman ng delikadesa. Dahil pinapasahod ka ng taong bayan, pagkatapos, nagnanakaw ka pa. So palagay ko, yung pananahimik ay kahulugan yan ng pagiging guilty. Guilty yan. Ano man? May tanong ka pa?